Magandang araw sa inyo at sa mga butihing tagapakinig ng inyong channel. Ako po pala si Dado, 62 anyos na ngayon at payak na namumuhay sa lugar ng Bukidnon. Ang totoo niyan, yung anak ko po talaga ang taga-subaybay ng inyong channel na itago ko na lang sa pangalang Tina. Kasalukuyan siya ngayong OFW sa Dubai. At siya rin ang nag-udyok sa akin na ibahagi ko sa inyo ang kwentong aswang na hango sa totoo kong karanasan. Ikinuwento ko lamang ito sa kanya noon, kaya nais niya ring ikwento ko sa inyo ang aking storya. Pero nung mga panahong yun ay hindi pa siya ipinanganak nang mangyari ang aking karanasan na hindi ko malilimutan. 30 years old na ako noon at payak kaming namumuhay ng aking asawa sa bukid na tawagin nyo na lamang sa pangalang Nining. Pawang pagtatanim lamang ang aming trabaho sa bukid. May munti rin kaming hardin sa likod ng aming bahay na tinataniman namin ng mga gulay, prutas at halamang gamot. Ang pagsasaka ang aming ikinabubuhay at doon na rin kami kumukuha ng aming pagkain sa araw-araw. Minsan din naman ay pumapasok ako ng ibang trabaho, kagaya na lamang ng construction worker o kaya naman kargador sa merkado. Wala pa kaming anak noon sapagkat bago pa lang kami nagsasama ni Nining sa iisang bubong. Tubong Bukidnon po ako, habang ang asawa ko namang si Nining ay tubong Antique. Nagkakakilala lamang din kami rito sa Bukidnon dahil may kamag-anak siya rito na naninirahan na nakaasawa rin ng isang tubong Bukidnon. Hindi pa kami nagpakasal ni Nining, subalit nagsasama kami bilang mag-asawa. Isa po akong albularyo sa aming lugar. Mayroon po akong sapat na kaalaman patungkol sa panggagamot kontra sa masasamang elemento, engkanto at sa mga aswang. Kusa ko lamang po itong nalalaman dahil sa suot kong medalyon. Sa madaling sabi, isa po akong berador ng mga aswang at nanggagamot ng may malubhang karamdaman. Kinukuha rin ako ng mga tao sa tuwing may magpapagamot sa akin na sinapian ng masasamang elemento o kaya na may napaglaruan. Minsan din ay mga karamdaman na hindi napapagaling ng mga doktor ay napapagaling ko. Pero lahat ng yon ay hindi ko alam kung paano ko ginawa. Simula binata pa lamang ako, bago ko nakilala si Nining, ay ito na ang tungkulin ko dahil sa nakita kong medalyon sa gubat. Hindi ko inaakalang may mabigat na tungkulin pala ang kaakibat na posibleng magdala sa akin sa kapahamakan. Ang akala ko lamang kasi ay isa lamang iyong ordinaryong kwintas na may mga diamante. Pero ang hindi ko alam ay isa pala yung medalyon. Kusa ko lamang din itong nalaman noong suot ko na ang kwintas. Bigla na lamang akong nakakita ng mga bagay-bagay na hindi ko naman nakikita noon. Katulad na lamang ng mga aswang na nagbabalat kayo bilang tao, mga espiritu, mga itim na elemento at iba't ibang uri ng engkanto, maging mga taong may malulubhang karamdaman. Lahat ng yon ay aking nakikita. Hanggang ngayon ay suot ko pa rin ito at ginagamit ko pa sa panggagamot ng may malubhang karamdaman at sa mga nasasapian ng elemento. Pero sa aswang ay parang wala na. Wala na rin akong nabalitaan na may binibiktima ng aswang sa panahon ngayon. Kaya hindi ko na ito nagagamit sa mga aswang. Balik tayo sa aking kwento. Araw yun ng Biyernes nang bumaba si Nining sa bayan para pumunta sa kanyang kamag-anak upang bumili ng uulamin namin. May tindahan kasi ang kamag-anak ni Nining na kabuhayan nila. Naitago ko na rin sa pangalang Patring, 39 na taong gulang. Noong pagbaba ni Nining sa bayan ay nakasalubong pa nga niya ito sa daan
dahil papaakyat din ito para pupunta sa aming bahay. May nais daw itong sabihin sa akin na mahalagang bagay. Neneng, nandyan ba si Dado sa inyo? Tanong pa ni Patring sa aking asawa nang magkasalubong pa sila. Hinihingal pa nga si Patring nang tanungin niya si Neneng. Kalmahan mo ngayang sarili mo, Patring. Bakit parang hinihingal ka yata? At saka, ano bang pakay mo kay Dado? Umuwi ka na muna sa inyong bahay at samahan mo ako roon sa asawa mo. Saka ko nasasabihin pagdating natin doon. Kaya naman sinamahan na ni Neneng si Patring sa aming bahay. Dali-dali pa nga silang naglakad kahit nakakahingal ang lugar papunta sa aming bahay. Naratnan naman nila akong nagpapakain sa alaga kong manok sa aming bakuran. Dado, itigil mo muna yung ginagawa mo at pumasok ka muna sa loob. May importanteng sasabihin daw si Patring sa iyo. Matapos kong marinig ang wika ng aking asawa, ay pumasok na nga ako sa loob para malaman ang pakay ni Patring. Bibihira lamang kasi ito pupunta ng bahay at baka ang importanteng bagay ang dala nun. Dado, tumawag kasi ang kapatid kong si Carlo sa Antique, kamag-anak nitong asawa mo. Uso roon ang pambibiktima ng aswang at marami nang nabiktimang tao doon. Wala ring albularyo doon na pwedeng tataga sa aswang. Alam kong ikaw lamang ang makakaligtas nito at makakapagresolba dahil mayroon kang sapat na kaalaman sa mga aswang. Ibinigay naman ni Patring sa akin ang address ng lugar at larawan ni Carlo. Siya rin daw ang magbabayad sa akin ng pamasahe papunta doon. Kasi nga siya ang nagudyok sa akin na pumunta doon. Hindi naman daw ako mabahala sa pagbiyahe dahil susunduin naman daw ako ng kanyang kapatid na si Carlo sa pier ng Iloilo. Nang sumapit ang gabi, ay pinag-usapan namin yun ni Neneng. Ayan na, Dado, ang sinasabi ko. At dumating na nga. Ay, bakit mo ba kasi hindi mo na lang itinapon yung kwintas na yan? Yan lang nagpasok sa'yo sa panganib eh. Neneng, maraming taong nangangailangan ng tulong ko. Kabilang nandun ang mga kamag-anakan mo. Kung hindi ako pupunta, mas dadami pang bilang ng mga mabibiktima ng aswang. Doon ay parang kumalma ang kanyang sarili nang marinig niya ang aking saloobin. Sige, para na rin sa ikatatahimik nila at nang mamatay na yung aswang na nambibiktima ng mga tao. Pagkatapos nun, ay tinulungan na rin niya ako sa paglagay ng aking mga gamit sa bag bago kami nagpahinga. Kinabukasan nga nun, ay nilisan ko na ang bukid nun saka lumuwas na pa Antique. Nagpaalam na rin ako kay Neneng bago tuluyang umalis ng bahay. Dala ko rin ang isang buntot pagi na isang matibay at mabisang sandata pangpuksa ng mga aswang. Kasama na rin ang pinakasandata ko, ang medalyon na suot ko. Dado, tinawagan ko na si Carlo na susundin ka bukas sa sakayan. Maghintay ka lamang doon. Ani pa ni Patring nang papaalis na ako. Tinanguan ko naman siya sabay sakay na sa bus. Mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa sakayan ng barko at bumiyahe naman ang barko bandang alas 6 ng hapon. Bandang alas 9 ng umaga nang makarating ang barko sa pier ng Iloilo. Umupo muna ako sa isang upuan doon para hintayin ang kapatid ni Patring at paminsan-minsan tinitingnan ko ang larawan ni Carlo kasabay sa pagsulyap sa mga taong tinatanaw ko. Marami pa namang tao sa pier dahilan ng aking pagkalito kung saan doon si Carlo. First time ko kasi yun na makapunta sa lugar ng Iloilo at hindi ko alam kung anong sasakyan patungo sa Antique. At first time ko rin makilala ang isa sa mga kamag-anak ng aking asawa. Simula nang magsama kami ni Neneng ay hindi na ito nakabalik pa ng kanilang lugar. Bagaman ulila na rin si Neneng nung mga panahong yun, wala rin siyang mga kapatid kaya kina Patring na lamang siya naninirahan. Mahigit 20 minuto akong nakaupo roon sa paghihintay sa taong sinasabi ni Patring. Ilang saglit lang
ay may natanaw akong isang lalaking palingalinga sa kalsada nang makababa ito sa minamanihong tricycle na parang may hinihintay at hinahanap. Kamukha ito sa larawan ni Karyo, kaya nilapitan ko na para tanungin. "Ikaw ba si Karyo, iho?" Sabay pakita ko sa kanya ng larawan na ibinigay sa akin ni Patring. Opo, ako po yun. Ikaw ba si Dado na sinasabi ni Ate Patring?" Matapos kong tumango ay tuluyan na kaming sumakay sa kanyang tricycle na nakaparada sa tabi ng kalsada. Tinulungan na rin niya akong dalhin ang mga gamit ko papunta sa kanyang tricycle. Pinasok ko na rin ang dala kong mga gamit sa loob ng tricycle. Saka doon na rin ako pumwesto sa likuran ni Karyo. Mahigit 3 oras ang aming biyahe papunta sa kanilang lugar. Lubak-lubak pa kasi ang daan noon dahilan na mabagal ang takbo ng sasakyan at dumaan pa kami sa mabangin na lugar kumpara ngayon na malaki na ang pinagbago. Pagdating ko pa nga sa kanilang lugar ay marami akong nakitang tarpaulin sa labas ng mga bahay. Sinabi rin sa akin ni Karyo na mga biktima daw yun ng aswang. Sabi pa ni Karyo sa akin na natatagpuan na lamang ang mga biktima na hiwa-hiwalay ang katawan at nakalutang sa ilog. Hindi rin nila alam kung ano o sino ang gumawa nun. Pero malaki ang hinala nila na aswang ang gumawa nun dahil na rin sa itsura ng mga biktima. Nang makarating na kami ni Karyo sa kanyang bahay ay pumasok na kami kaagad. Inabutan din niya ako ng tubig dahil uhaw na rin ako noon bago kami dumako sa kwarto. "Kuya Dado, dito mo na lang po yan ilagay ang mga gamit mo. Saka dito ka na rin matulog. Pasensya na po kung hindi ako nakapaglinis. Namamasada po kasi ako kaninang umaga." "Naku Karyo, nag-abala ka pa. Okay lang yun, ako nang maglilinis dito." Wika ko pa kay Karyo sa itinuro sa akin na cabinet na paglalagyan ko ng damit sa kakama na pagtutulugan ko. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis na siya ng bahay dahil mamamasada pa raw siya. Kaya mag-isa na lamang ako doon. At nang matapos akong maglinis ay umidlip na muna ako. Kinahaponan ay nakarinig na lamang ako ng pagkatok sa pinto at natitiyak kong si Karyo na yon. Kaya napabalikwas naman ako sa pagkakahiga saka dumako sa pintuan para buksan ito. "Kuya Dado, lumabas ka muna dyan. May dala po akong ulam saka 2 beer dito. Pampatulog lang." Nang marinig ko yon ay lumabas na ako ng kwarto saka nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Iniabot din niya sa akin ang bukas na beer at umupo sa hapag. Nagsimula na rin siyang magkwento ukol sa kanyang buhay. Kwento pa ni Karyon sa akin na mag-isa lamang siyang naninirahan sa bahay dahil ulila na siya sa magulang. Namatay na ang kanyang mga magulang habang ang mga kapatid naman niya ay bumukod na ng kani-kanilang pamilya. Siya na lamang daw ang hindi pa nakapag-asawa. Pero wala pa naman daw yun sa isip niya ang ganoong mga bagay. Sinabi rin sa akin ni Karyo na bukas na lamang niya ituturo ang lugar na pinangyarihan ng krimen na pinaghihinalaan nilang biktima ng aswang. Kaya pagkatapos naming mag-inuman ay kanya-kanya na kaming pasok sa aming mga kwarto para matulog. Maghahating gabi na rin kasi yun dahil napasarap ang aming kwentuhan. Kinaumagahan ay nagising na lamang ako sa ingay na naririnig ko sa mga kapitbahay ni Karyo sa labas na tila may pinagkakaguluhan. Dala ang kuryosidad ay napadali ako sa paglabas para makibalita sa nangyayari. Sinalubong naman ako ni Karyo na nanggagaling doon. "Kuya Dado, may nabiktima na naman, si Mang Berting. Natagpuan din doon sa ilog. Ganoon pa rin ang itsura. Hiwalay na ang iba't ibang parte ng katawan nito." Nang marinig ko yon ay nagpasama na ako kay Karyo sa nabiktima. Itinuro niya rin sa akin kung saan matatagpuan ang lugar na yon. Kinuwento niya rin sa akin na lahat ng mga nabibiktima ay natatagpuan na nakalutang sa ilog. Matapos niyang masabi ang lahat ay napaisip ako kaagad na isang magindarang aswang ang nambibiktima ng mga tao. Ito kasi ang aswang na nakatira sa tubig
na nambibiktima ng tao at ang mga binibiktima lamang nito ay mga kalalakihan. Nandidiri kasi ito sa mga babae. Inaakit ng mga magindara ang mga kalalakihan sa kanilang anyo o kaya naman sa kanilang kanta. Kaya nung araw na yon ay pinuntahan agad namin ni Karyo ang sinasabi niyang ilog. Nagpasama na rin kami ng ibang tao. Mahigit kalating oras pa nga ang ginugol namin sa paglalakad bago kami makarating sa ilog. Inilagay ko na rin sa aking tagiliran ang buntot pagi. At nang makarating na kami sa ilog, ay pinadistansya ko muna si Karyo at ang kanyang mga kasama. Maghintay lamang kayo rito at manood lang. Huwag na huwag niyong susubukan at sumunod sa akin para hindi kayo mapahamak. Napatango naman sila matapos marinig ang sinabi ko. Ako lamang mag-isang lumusong sa ilog. Ilang sandali pa ay lumabas na nga ang tatlong magagandang dilag sa tubig. Ang kanilang ilusyon na ganda ang ginagamit nila para akitin ang mga kalalakihan. Animoy mga sirena pa nga ito dahil may mga kaliskis ang kanilang katawan maging sa kanilang mukha. Mapuputi rin ang kanilang balat at may matataas na buhok. Pero alam ko na hindi ganito ang tunay nilang anyo. Kahit ito ang unang pagkakataon na makaengkwentro ko ang ganitong uri ng aswang, pero marami na akong nababalitaan ukol sa uri ng mga ito. Kinukumpas-kumpas pa nga nila ang kanilang kamay para akitin ako. Subalit hindi sila nagtatagumpay dahil sa suot kong medalyon. Tinawag ko rin si Karyo at ang kanyang mga kasamahan para sabihin ang nakita nila. Pero ang sabi nila ay wala naman daw silang nakitang tatlong dilag na tinutukoy ko. Kaya napagtanto ko na ako lang ang nakakakita sa tatlong aswang dahil sa suot kong medalyon. Ilang sandali pa'y kumanta na nga ang tatlong dilag ng nakakaantig na awitin. Nakaririndi nga itong pakinggan sa tenga. At sa kung sino man ang siyang makaririnig nito ay mawawala sa sariling katinoan. Nang paglingon ko sa kinaroroonan nila Karyo ay nahirapan silang pigilan ng isa sa kanilang kasamahan na itago ko na lang sa pangalang Eric. Nawala ito sa sariling katinoan at nagpupumilit itong lumusong sa tubig para sundan ako dahil sa himig ng kanta ng mga magindarang aswang. "Kuya Dado, anong nangyayari kay Eric?" Sigaw pa ni Karyo na halatang naguguluhan at natatakot. Sinabihan ko naman sila na pigilan lamang si Eric para hindi makalusong sa tubig. Pagkatapos noon ay hinarap ko na ang tatlong dilag. Kinuha ko na rin ang buntot pagi sa aking tagiliran para kalabanin sila. At sa pagkakataong yon, bigla na lamang nagbago ang mga anyo nila nang makalapit na ako sa kanilang kinaroroonan. Kabaliktaran ito noong unang anyo nila. Nakalabas sa bibig nila ang lahat ng mga matutulis na ngipin, nawala na ang mga buhok nila at nagmistulang trompo ang mga itsura. Ikinagulat naman ni Karyo nang pinaghahampas ko na ang tubig nang sugurin na ako ng mga magindarang aswang. "Kuya Dado, anong ginagawa mo?" Ramdam ko pa ang pagkalito ni Karyo dahil sa aking ginagawa. Subalit hindi ko na lamang yung pinapansin, saka nagpatuloy ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. Alam ko na ako lang ang nakakakita sa mga aswang, kaya dapat dito pa lang kailangan ko na silang mapuksa para hindi na dumami ang mga nabibiktima nila. Akmang lulusong na sana sa ilalim ng tubig ang tatlong aswang, pero bago makalusong ang isa sa kanila ay mabilis kong hinampas sa hawak kong buntot pagi ang isa sa kanila na tinamaan sa leeg at kitang-kita ko ang pag-usok ng sugat nito kasabay ng pagragasa ng dugo. Ilang saglit pa'y napatay ko na ang isa sa kanila at lumutang na rin ito sa tubig. Ikinagulat naman ito ni Karyo at ng kanyang mga kasamahan nang makita ang itsura ng nilalang. Nakikita na nila ang aswang dahil sa pagkamatay nito, kasabay ng pagkawala ng bisa ng pagsasabulag ng mga ito. Bumalik na rin ang katinoan ni Eric nang itigil na ng mga magindara ang kanilang pagkanta. Nagpakawala ng matitinis na tunog ang dalawang natitirang magindara
dahil sa pagkamatay ng isa sa kanila. At muling lumusong ang dalawa. Pero gaya noong una, hindi ko pinayagan na makalusong sila dahil lugi ako kapag sa ilalim ng tubig magaganap ang labanan. Muli kong hinampas sa dalawa ang dala kong buntot pagi, pero madali silang nakaiwas at nagawa nilang makalusong sa tubig. Kinabahan ako sa maaaring mangyari sa akin, kaya lumusong na rin ako sa tubig. Umikot-ikot ako sa ilalim ng tubig at hinahanap ang dalawang aswang. Nang malapit na akong maubusan ng hangin, ay biglang sumulpot sa aking harapan ang isang pangit na aswang. Kaya sa aking pagkagulat ay napasigaw ako, subalit puro bulalang ang lumalabas sa bibig ko. Akmang kakalmutin na sana ako ng aswang, ay bigla na lamang umilaw ng nakasisilaw ang medalyong suot ko. Huminto pansamantalang aswang sa pag-atake sa akin at pilit nitong tinatakpan ang mga mata. Kaya dagli akong umangat sa tubig para makahinga. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa paglusong para sunggaban ng pagkakataon. Nilapitan ko ang nasisilaw pa ring aswang at nilagari ko sa talim ng buntot pagi ang liig nito na siyang ikinamatay ng aswang. Sa pag-angat kong muli sa tubig, kasabay noon ang paglutang ng patay na aswang. Lumitaw din ang natitirang aswang at nagsisigaw ng matitinis na tunog. Hindi ito makalapit sa akin dahil sa lumiliwanag pa ring medalyon. Nakikita ko ang galit at pagkatakot sa akin ng aswang, kaya madali itong umatras para siguro tumakas. Pero umiilaw na naman ang medalyon, dahilan para matigilan ang aswang sa pagtakas nito. At sa muli sinunggaban ko ang pagkakataon na yon para latiguhin ko ito sa dala kong buntot pagi. Makalipas ang ilang minutong pakikipaglaban ko sa mga aswang, ay lumutang sa ilog na yon ang mga nambibiktima ng mga tao. Pinayagan ko na rin si Nakario at ang kanyang kasamahan na lumusong sa tubig para dalhin ang katawan ng mga magindarang aswang sa tabi ng ilog. Doon ay nakita nila ang itsura ng aswang na nambibiktima ng mga tao. Dinala na rin nila Nakario at ng mga kasamahan niya ang mga magindarang aswang sa pag-uwi namin, nang sa gayon ay makita rin ng ibang nakatira doon ang itsura ng mga aswang. Magkahalong takot, pandidiri at pagkamangha ang mga taong naroroon nang makita ang pangit na itsura ng mga magindarang aswang. Pagkatapos noon ay sinusunog namin ang mga bangkay nila sa isang masukal na lugar na hindi kalayuan sa lugar ni Nakario. Nanatili muna ako sa lugar ni Nakario ng 1 linggo bago ako lumuwas pa Bukidnon. Simula rin nang mapatay ko ang 3 magindara ay wala lang napapabalitang biniktima ng aswang. Kaya bago ko nilisan ang lugar ni Nakario ay sinisiguro ko muna ang kapayapaan at kaligtasan ng mga taong naninirahan doon. Nagpapasalamat naman ang mga tao sa akin. Binigyan pa nga ako ng maraming prutas at gulay noong papauwi na ako sa Bukidnon. Hanggang dito na lang ang aking kwento, mga kalakbay. Lubos akong nagpapasalamat dahil isa ang kwento ko na mapakikinggan dito sa channel ninyo. Ako muli si Dado ng Bukidnon. Magandang araw.